Hello. Kumusta? May adlaw karong tanan, mga kaigsuonan, mga kasampiak. So here we go again, Boy America Duterte loyalist magaingon nga kung adunay nahidugmo tungod sa tumang kakapuyo kaluya, ang imong mga pulong may magadasig kanya sa pagtindog. So mga kasampiak, kung saan mo kayo sa mundo, sanay na sa mabuti kayong kalagayan at ang iyong buong pamilya. Mabuhay po tayong lahat. God bless po. Ito yung lagi kong sinasabi na your health is your wealth. Kasi aanhin natin yung yaman nitong mundo kung marami tayong mga sakit, ganun. Ang tulad dito papago-bago itong mga temperatura. Lagi tayong inuubo. Mga isang buwan na nga yung ubo. Nagkaka-muscle strain na nga ako dito sa gilid. Medyo masakit. Pag umuubo ako, masakit. Di ba kadalasan pag umuubo ka, sasakit yung chest mo, yung tiyan mo. Yung sa akin naman, dito sa tagiliran, pag nagka-muscle strain. Dahil sa, pag umuubo ka, mag-exert ka ng more, energy. So, yung mga muscle mo, nabibinat. Ang hirap. So, mga kasampiak, ano ba pwede nating pag-uusapan? Kasi mag-year end na. Ano ba yung meron tayong before sa New Year's resolution. Dito muna tayo sa year end. Ano ba ang progreso nga nangyari sa bansang Pilipinas? Sa tingin ko parang wala kasi may lumabas nga diyan na na post na pinaka-low income na bansa. Tayo yung pumapangalawa sa 2024. Na pa tayo sa Nigeria. Nigeria yung una Pangalawa Pilipinas, pangatlo Iraq. Gagi, ba't ganun? Ito domino effects na to sa mga pinagagawa ng ating mga gobyerno. Pangalawa tayo sa pinaka-low income yung Maynila. Yun yung nandiyan may post diyan. So, wala talagang magandang balita. Makikita naman natin yung mga nangyayari ngayon. Puro na lang nakawan. Daming wala. Kung kaya hindi din natin masisisi itong mga Pilipino na gusto talagang ibalik yung mga Duterte. Ngayon, inano nila mga Duterte kasi nakikita naman natin yung post ni Inday Sara, ni Tatay Digong, yung kumakain ng sa kapagkainan tapos may lechon. Sabi nila may palitsyon-litsyon pa. Wala namang problema sa akin yan. Wala namang problema sa mga lang yan. Gumawa lang talaga sila ng issue. Yung mga Duterte, nagtrabaho. At pumunta pa mga sila. Marami silang mga tinulungan. Every Christmas. Yan yung mga ginagawa nila. Tapos para lechon lang. Bakit hindi ba sila makakabili ng lechon? Sa amin nga, mga nag-birthday, mga ordinaryong mga tao. Kahit yung mga tinulungan sa akap ng mga itong mga akap-akap nyo, naglipalitsyon pa nga na mga walang talaga yun poorest of the poor talaga wala talaga. So at yung pag-usapan natin itong di ba kahapon si BBM pinirmahan niya yung GAA. Ito yung pinaka-most corrupt budget, pinaka-worst General Appropriation Act na nilagdaan ng Pangulo ng Pilipinas ever. Worst ever. Okay, kasi bill pa siya Tapos ngayon naging act na siya. Naging batas na. Sabi ni Marcos, refocus. Ano bang na-refocus nun? Parang nililin lang naman tayo ni Marcos. Akala ko talaga niya talaga. Ibito talaga. Ibalik niya sa BICAM. Pero ang ginawa, wala. Kasi tignan nyo. Yung purpose, yung pantawid ng Pamilyang Pilipino program na yung tinanggal na 50 billion ng BICAM, tinanggal ng BICAM sa budget sa 2025, hindi man nila yun binalik. Yung pension ng mga men in uniform natin na dinagdagan dineduct nila or kinuna nila ng 87 billion. Ano na ngayon? Kung kaya hindi na rin ako magtataka kung after nitong New Year, alam kong ipoporso talaga nila itong impeachment. Hindi lang ako magtataka o hindi lang ako mag-surprise pag may kudita na mangyayari dyan. Ayaw natin yan na mangyayari kasi magkaka-civil war, ganun. Dahil magkaka-divide tayo. Kung divided ang Pilipinos dyan. So may masasaktan. Ayaw talaga natin yan. Kasi matigas din itong gobyerno natin ngayon. Kasi alam naman natin si Marcos, lang yan dyan Parang isang picture lang si Marcos na nakalagay, pero hindi man siya nagpatakbo ng bansa natin. Makikita talaga natin
niya, yung nagpapatakbo ng Pilipinas, yung kapatid, yung pinsan niya at yung asawa niya. So wala na talagang hiya tong gobyerno na ito, lalo na ito si Tambaloslos. So pinirmahan ni Marcos kahapon, December 30th, yung GAA, habang yun holiday. So abala ang mga tao dahil busy sa preparation para sa New Year. So para hindi makapokus yung mga tao, magagalit yung mga tao. Kung baga tiniming talaga nila na holiday. Hindi hindi talaga pang opisina. Kung yan, doon pa lang makikita mo na nililin lang tayo ng gobyernong ito eh. Kasi mag-year end na. Pag hindi kasi nila malagdaan yung budget, automatic kasi na ma-reenact yung kung yung budget from previous year, yun yung automatic na talaga nila, ipopurso nila. Kasi late na. Pero sabi ni Marcos na daw pero dito muna tayo. Ito sa first issue, itong universal healthcare, na ang problema na ngayon di ba, hindi din yan hindi din tinanggal yung mga syntax, yung mga sa PAGCOR, yung mga sa PCSO, yung naka-earmark dyan. So ang problema ngayon, ang magbabayad nito ngayon, yung mga no choice na mga contributors or mga members na every payday or sila talaga pilit talaga silang binabawasan. So dahil sa tinanggal itong subsidy na ito, sila yung magbabayad para sa counterpart nung panahon ni Tatay Digong na ginawang batas yan na mag-counterpart itong mga Pilipino. Ngayon sila pa mismo ang binigyan natin ng problema. Binigyan natin ng responsibilidad na yan yung trabaho ng gobyerno. So makikita nyo talaga kung kahit ako mismo, pag wala naman ako sa Pilipinas, pero pag ako nandyan sa Pilipinas itigil na natin to Ako yung nagtatrabaho, butot balat, butot dugo, ganun. Tapos yun lang ang mangyayari. 'Di ba? Yung mga sa SSS, private yan, institution, or tinanggalan yun ng 62.5 billion. Naibalik ba yan? Yung sa PhilHealth, ganun. Wala. Kahit nananawagan mga iba-ibang sectors na such as mga EFP, mga retired, mga ganun, itong mga economist at marami pang iba na wag mo ituloy yan, Marcos, ibito mo yan. Pero ang nangyari, ang yung binibito lang yan, mga lined items lang na unprogram. Yung parang lang din. Na parang ipapakita lang din, magaling ito si Marcos kasi binibito. Pero ang totoo, bang nabito nun Hindi nyo naman binalik yung mga pirang mga kinuha nyo. So sabi ni Marcos, no time to reenact na. Kasi ito yung sinasabi ko na, pag delayed na kasi yung budget, pag hindi na pirmahan, automatic kasi yung reenactment. Yan pa nga yung sinabi ni Amy na i-reenact yung budget sa kasi maraming mga insertions. Pero nung nabigyan na sila ng 5 billion dyan, wala na silang sinasabi. Pati ito si Grispo, pati si Chis Escudero, himod puwit pa. Tingnan nyo yung pagpirma ni Marcos. Sino lang yung nag-attend? Yung nga pumirma, nag-attend ba? Si lang, Senate President Kiso Escudero, itong waiter ng palasyo ni Liza Tanas, siya lang yung pumunta at si Grispo. Sila. Kayo lang makabenepisyo dyan. May sinabi pa nga dyan na sa 5 billion na binigay ng mga congressman, itong mga buwaya, tig-isang mga senator daw, makakuha sila ng mga 217 million. Ito si Grispo, di ba may anak yan? Or yan? Basta anak siguro, if I'm not mistaken, na tatakbong party list. So, hindi naman natin sila sabi na gagamitin mo yan. Pero, yan yung totoo dyan, magagamit yan dyan. So, sabi ni Marcos hindi pwede kasi masisit back lang tayo, madili yung mga mga vital programs. Ano ba yung mga vital programs mo, Marcos? Wala ka namang build na yung sinabi mo. Wala ka namang ginawa diyan. Tapos ma-jeopardize daw yung mga targets nila, may economic growth, including single digit poverty levels. May tinutulungan ba kayo? Tapos sabi pa niya, ipababa lalo na itong bigas. Babalik naman tayo sa bigas. Huwag mo kaming bulagan diyan. Huwag na tayo habang hindi nyo tinulungan itong agricultural sector natin ng Pilipinas,
At saka yung build program sa road concreting from road to market, ano, wala talaga to yan. Walang mangyayari, walang 20 pesos na bigas. Wag mo na lang i-ano yan. Yung nagpalakbakan doon, mga ilan lang, baka dalawa, isa lang. So yung na total na nabito niya, 194 billion. Yun naman yung ano, mga unprogram. 168 billion sa unprogram. Tapos may cut na 26 billion sa DPWH. Pero malaki pa rin eh. Kasi 300% yung dagdag nyo sa DPWH. Kasi dyan mas madaling manakaw yung pira. Sa DPWH kasi, so sinabi ko na, lalo na pag road concreting, yung maintenance department, madali lang. Bakbakin lang. Tingnan nyo yung mga politiko nyo. Every, ano, may ano, every, ano, ano tawag nito? Political season, katulad nito. Bakbakin nila yung kalsada na ano, okay pa. Kasi bubuhusan lang nila. Kasi mas madali. Kasi yung pira dyan, maliquidate. Madaling manakaw yung pira. Sila yung contractor pa. Sila yung mga materials, mga engineers sa kanila. May construction company sa kanila na lahat. Sila pa nagbabudget. Sa kanila pa. At wala man pakialam to mga politiko sa atin. Kasi negosyo man itong pagtakbo nila. Either manalo or matalo sila during election. Puno yung bulsa nila dahil sa mga ganyan. Mga katkong or mga may nagsusuporta pa nila sa mga illegal. Either drugs or either sa mga pasugalan. Hindi naman lahat pero yan yun commonly, usually. Hindi naman nila gagastusin lahat yan. Ibigay lang yung ilan sa mga runners nila. Pero itong bulsa nila, puno yan. Kung kaya maano ka na lang, ba't pa itong politiko ito laging tumatakbo kahit talo? Every election talo. Hindi naman natatalo yung bulsa nila, punong-puno naman. Yan yun, negosyo yan. Tapos ano muna? May ano tayong i-wrap up. Si Erwin Tulfo. Yung issue niya na ano daw, piniki yung ano niya na ano daw, he was born in Hawaii noong ano 1963 pero nag-apply ba siya pa US or ano yun yung ano may ano ang totoo pala August pala siya tapos ano 1965 sa Tacloban pala pinanganak ito si ano Erwin Tulfo. Kung totoo yan, nako, kalaking kakahiya yan kasi ikaw isa kang public servant tapos grabe ka makapagtulig sa ng mga gobyerno dati nung nasa TV ka pa. Grabe ka grabe talaga dikdikan, grabe yung mga ano mo diyan, mga expose or ano, gagawin mo talagang masama yung tao. Pero ngayon, mas grabe ka, sikat ka na internationally. Tapos ito lang masasabi ko. Ito yung kasabihan. Ano ba ang kapatid ng sinungaling? Kayo na yung magdagdag. Hindi ko sinabing si Erwin Tulfo to. Pero alam naman natin na yung kapatid ng sinungaling ay magnanakaw. Oh. Hindi ko sinabing ikaw yan, Erwin Tulfo. Pero alam mo, may kasabihan din tayo na tell me who your friends are and I will tell you who you are. Alalay ka ni Romualdez. Naghihimod ka. Aswas Rapi Tulfo. Doon kay BBM. Kung baga kayong lahat na lang dyan. Kunaibans pa kayo sa mga NPA, mga makakaliwa. Katulad ng mga Paduano, mga ngayon, ito pa si Isbarbers, gustong ipitin itong mga vloggers. Yan na ang isusunod nila. Tingnan nyo. Yung freedom of the press, freedom of speech. Sagasaan yan ni Barbers ng mga tuwadkom. May makukontempt ng mga vloggers dyan sa Pilipinas. Kawawa. At least kami dito sa ibang bansa, wala. Plus hindi naman tayo sikat. Basta ano lang, mailabas lang namin katulad naming startups. Palabas namin yung mga nararamdaman namin. Kasi hindi man talaga ako active ng mga politics dati noon ng panahon ni Tatay Digong, pero hindi din ako nag-vlog, iba yung vlog ko eh. Ngayon lang ako nang ano na sabi ko kaliwat kanan or grabe na 'tong mga nangyayari sa Pilipinas. Kung baga alam natin yung mga nangyayari kung kaya may mag-voice out tayo eh. Tapos yung may nakita ko ni Maharlika about yung mga offshore account ng mga politiko sa atin kasi hindi yan makikita yung pira nila. Ba't hindi makikita? Totoo yung mga offshore account. Hindi man illegal yung mga offshore account sa totoo lang. Ang problema lang pag money laundering, mga fraudulent transaction.
yung mga nakaw na pera, itatago talaga nila yan doon sa offshore, katulad ng mga Cayman Islands, kasi no tax in there. Tapos, pag magkagipitan na i-freeze yung account, safety na yung account nila. Tapos sabi ni, marali ka na itatago sa dark web. Totoo yan, sa cryptocurrency. Kasi, ang gagawin mo lang kasi, mag-create ka ng bank account. Tapos, may bank account ka. Tapos, mag-install ka ng katulad nito. Ipapakita ko. Coinbase account, ito. Sa cryptohan to. Tapos, bibili ka ng, nakalink na yung bank account mo, checking account, gano'n. Bibili ka ng tinatawag na Bitcoin. Bitcoin ngayon, 92,000 ito. Papakita ko, yan, Bitcoin. Bibili ka ng Bitcoin or either Ethereum, kasi sila yung mga father and mother of all coins ng crypto. Bibili ka. Ilang million or whatsoever. Tapos, pag nabili mo na ito, para ma-secure, kasi ang Coinbase app, ito ay tinatawag na centralized app. Centralized kasi may third party ito. May nagmamay-ari nito. So, ang gagawin mo, ilalagay mo ito sa ito, pakita ko sa iyo. Sa inyo. Either sa sa Trust Wallet, or may isa pa ako dito, yung Coinbase Wallet. Ito wallet. Either ilagay nyo dito. Itatago nyo dito para ang hina ng internet, ang hina ng isa kong cellphone. Pag itatago nyo kasi dito sa Trust Wallet or Coinbase Wallet, secure ito. Kasi ito yung decentralized na ito. Kung baga ikaw yung nagmamayari. Katulad ng cryptocurrency. From the name cryptocurrency is a digital asset. So siya? Kung kaya nga decentralized siya, ito. Ano ba nangyayari ito? Tulad ito. Dito mo siya itatago sa wallet. Kasi dito tinatawag na cold wallet. From hot cash to cold wallet, ilalagay mo dyan. Bakit? Para ikaw lang yung may access. Nakalink yan sa cellphone number mo. Nakalink yung bank account mo, di ba? For the first time. For the first time. Tapos, ilink yung cellphone number mo. Ililink din yung email mo. Kasi pag ka, either withdrawal, ganun. Yan, i-confirm mo both sa email at saka sa text message. Tapos may mga codes pa yan. Kung ikaw lang nakakalam, kasi panglimbawa ma-delete yun or mawala yung cellphone mo. So pag retrieve mo, pag magla-login ka, mag-ask yan ng mga codes. Dami yan. Sa mga nakakaalam ng crypto. Diyan mo ilalagay, tapos pag VPN pa yung gamit mo, so ma-access mo yan wherever you are in the world. Tapos ang gagawin nila, mag-create sila ng bank account doon sa Cayman Island. Ba't sa Cayman Island? Walang tax sa Cayman Island. Dito sa US, ang laki ng tax. Kahit ako mismo, pag kikita ko ng marami dyan sa mga crypto, ganun, or stock market, hindi ko i-withdraw dito. Ang laki ng tax, lalo na New York City, kalahati yung tax. May state tax, may dami-daming tax dito. Yeah. Tapos, pag doon kasi sa Cayman Island, katulad ng mga Grand Cayman, walang tax. So, mag-create sila ng mga bank account doon. Tapos, pwede din sila mag-create doon ng ibang account. So, mag-create sila ng bank account doon, tapos mag-create sila ng application, either Coinbase. So, ang gagawin nila, i-transfer naman nila itong yung binili nilang Bitcoin, i-convert nila into stable coin. Kasi pag habang nasa Bitcoin pa yan or Ethereum, yan yung tinatawag na highly volatile kasi ang bilis mag-change ng presyuhan ng cryptocurrency. Ang daling magbaba, ang daling tataas kasi grabe magbinta dito kasi pag magkaano ka na, magkikita ka na, so isi-sell mo na, lalo na yung mga traders. Maliban lang sa mga gustong gagawing savings ito, gagawing automation. So, i-convert mo into USDC. Ito yung USDC. Ito. Ang USDC kasi, dollar rate yan, $1. Dalawa lang kasi yan. Pwede sa USDC or pwede sa USDT. Pero, pag-convert mo into USDC, flat na yan. Dollar rate na yan kung niya, after tax, gano'n. At pwede mo na yan, yung address niyan,
pwede mo yang i-send doon sa ano, sa Cayman Island. So, i-send mo doon, tapos doon ka na sa Cayman or kahit saan ka, basta kahit nasa Pilipinas ka, pag meron ka na account, i-send mo yung wallet address niyan, i-accept mo, tapos ano na, USDC. Pwede mo nang i-convert yan into ano na, US dollar. Tapos i-send mo sa bangko mo. Yan. Yan yung gagawin ng ano. Yan paano magtago. Kung kaya't ito yung ayaw ng gobyerno talaga kahit saan. Kahit dito sa Amerika, ayaw talaga nila yung crypto kasi magagamit kasi into ano yan, fraudulent transactions, mga terrorism, ganun. Ang daling magano ng pera. So, magtago dito. Kung kaya't gusto nating ma-regulate itong mga malalaking ano crypto katulad ng mga Bitcoin, mga Ethereum at saka yung mga katulad ng USDC. Mga ganun. Pwede yang i-control ng gobyerno, i-regulate. Yung tinatawag na Know Your Customer. KYC tawag dyan. Kung baga, i-register mo yung ano mo, official, yung ilagay mo yung ID mo dyan. Katulad ng ID, passport ID ba or yung driver's license ID, ganun. Tapos kukunin, i-capture pa yung facial expression mo. Tapos cellphone number mo. Pang sa ganun, automatic yan ma-register pag nag-transact ka. Uy, ito si Tarpulano, sino to? Uy, may kaso to sa Pilipinas. Ganun. Sumahold ka. Pero habang ngayon wala pang regulation, makakalusot yung mga yung mga plunderer, mga fraudulent transactions. Yan yung problema ngayon. Pero ayaw din naman natin na itong cryptocurrency ma-regulate ng gobyerno yan totally kasi diyan pwede din yung abusuin ng gobyerno. Kaya nga nagiging merong cryptocurrency para talaga decentralized talaga. Hindi makontrol ng gobyerno lahat at madali tayong mag-connect sa mundo. Madali kasi dito. Ikaw pupunta ka pa sa bangko, mag-withdraw na ka ng pera. Ihulog mo pa, pupunta ka pa sa Western Union kung sa pag sa crypto ang dali lang. Magpadala ka ng pera wallet to wallet lang. Ano niya? Yan yung ibig sabihin ni Marlikas yung sa vlog niya. So anyway, malaki kasing ito. Sa mga hindi nakakalam, hindi makaka-relate nito. Pero alam ko to kasi ako nag-invest ako ng konti lang sa cryptocurrency, stock market din. Alam ko yun, stock market. Paano maglaro or paano mag-save sa stock market. Anyway, malayo naman yan sa topic. So, babalik tayo. Masakit kasi tagiliran yun na muscle strain. Ang hirap magsalita kasi pag uubo ako, sasakit yung chest ko, sasakit yung gilid ko. So anyway, itong gobyerno natin, nililin lang kasi tayo eh. Ito yung masakit kasi gusto lang talaga nila, yung mga Pilipino kasi, gusto nila maging mangmang tayo. Ayaw nila na tataas yung antas ng pamumuhay natin kasi gusto nila na para lang tayong aso, tahol ng tahol, tapos may tali sa liig, bibigyan lang tayo katulad ng ayuda. Wala tayong choice, hindi tayo pwedeng lalaban sa kanila na kahit alam naman natin na mali yung pinagagawa nila. Kasi mahirap lang tayo eh. Pag hindi tayo susunod sa kanila, hindi. Tulad din ng ayuda. Tingnan mo yung sa amin, one time lang nakatanggap ng ayuda yung mga kapatid ko. Pero yung mga kapitbahay namin pag bawat may ayuda, tumatanggap sila. Tapos yung ayuda din, sabi ng kapatid ko, nung binigay sa kanila, pinapirma sila doon sa papel na yun yung natanggap nila. Pero hindi yun yung amount of money na nakuha nila mababa sa nakalagay sa papel. So, makita mo talaga yung corruption of the core, from taas to bottom. Yan yung gusto nila, na mahirap lang tayo. Kasi pag aangat na yung buhay mo, antas ng pamumuhay mo, pag may kagustuhan sila, pwede mo nang suwayin sila. Ay, hindi, ayaw. So, kaya gusto nila magiging mahirap tayo. Kung baga systemic yan, yan yung panggobyerno. Kahit sa ibang bansa, pero mas ratin sa atin sa Pilipinas. Masakit kasi, alam ko kasi, yung sa edad ko ngayon, alam ko yung mga nangyayari dahil din sa experience ng mga ganun. 41 years old na tayo, magpo-42 na tayo. Alam na ilan ang mga trabaho na pasukan ko. Tapos mga sino-sino na yung peoples of all walks of life na nakasalamuha ko. Kung baga,
Alam ko na lahat ng ano, Caracas. The more I know, but the more I don't know also. Pero yan, learning is at talaga everyday process. Hindi yun ibig sabihin na alam mo na talaga lahat. Ang buhay, habang buhay tayo, mag-learn tayo eh. We learn every day in life. Ganun yan. Marami tayong mga pagkakamali, maroon tayong mga pagkukulang, hindi tayo perfecto. Ganun, given yan, tao lang tayo. We will learn. Kumbaga, yung mga nalalaman, natutunan natin, it's nice to share. Ganun. So nakikita kasi natin yung mga ginagawa dyan sa Pilipinas na walang hiya na itong mga panggobyerno natin. Nilagay natin sila para tayo ay magserbisyo sila para sa atin. Para mapaganda ang antas ng pamumuhay ng Pilipino. Tapos, doon pa sa panahon, doon pa sa ano ni Jose Rizal, binaboy si Jose Rizal. Kung buhay pa lang sana kung pwede pang babangon si Jose Rizal dyan sa, ano, dyan sa lupa, sa kabaong or whatsoever, kasi tatay na siya. Pwede niyang ipamukha na ano, walang hiya kayo. Nagkakamali ako nung nagpakamatay ako. Sabi ni Rizal, yung mga Pilipino, yung pag-asa ng bansa. Ano pag-asa pa niyan? Nga, itong mga nasa gobyerno yan, ang mismong nagpapalugmok sa atin. Si Jose Rizal, nagpabaril. Kaya naging hero na nagpabaril para sa mga Pilipino. Pero tingnan nyo, ang mga ginagawa ng gobyerno natin. Niluloko pa tayo. Tapos itong mga bayaran nila, todo depensa, siyempre. Siyempre, depensa yan sila kasi sila din yung naka-benepisyo eh. Samantalang itong mga mangmang ng mga Pilipino na walang alam at himod puwit sa kanila na gano'n. Gusto nating iparating sa kanila na mali yung ginawa ng gobyerno natin. May pakialam ba yung gobyerno natin? Wala. Tapos yung lang nakikita na may litson sa pagkainan ni Sara at ni Tatay Digong, tiniran nyo na, kakaunting bagay lang yan. Tingnan nyo yung presidente na nagpaduran-duran dyan. Ilan? 50 million pataas yung bayad daw noon. Tinanong nyo ba yung amo nyo? Habang yun, litson lang yan eh. Kahit mahirap ngayon, pwede na makabili ng litson. Yan yun. Huwag mo nyo na kasing linlangin ng mga Pilipino kasi hindi tayo namumuhay sa nakaraan. Kung baga panahon na ng social media ngayon, hindi na panahon ng mainstream. Kung baga titingnan nyo, i-balance nyo kasi mga kababayan ng lahat. Hindi lang kayo makikinig sa isa. Tingnan nyo at i-balance nyo at i-feel nyo sa sarili nyo. Totoo ba? Totoo ba ito? Magsaliksik kayo kasi maraming mapanlin lang ngayon eh. Katulad ng gobyerno natin eh. Tapos, isisi pa sa mga sa panahon ni Duterte. Ba't nyo isisi ang lahat nga, kalahati na kayong taon dyan sa serbisyo nyo, tapos isisi nyo pa kay Duterte. Kung baga ilagay kayo dyan, magtrabaho kayo. Katulad kay, si Garin, yung doktor na, dyan nasa kongreso eh. Panahon ni Tatay Digong, di ba, mga dingbak siya. Ngayon, sinisipan niya si Tatay Digong about sa PhilHealth. Ikaw, nagtrabaho ka, doktor ka, may alam ka sa lahat. Ikaw mismo dapat sana tatayo dyan, tutulong. Ito yung gagawin natin gobyernong bangag. Para mapalago natin yung kapakanan ng mga Pilipino. Pero wala. Gusto nyo linlangin mga tao, babalik kayo, Duterte yung nyo. Huwag mo nyo kaming lokohin. Kasi mas lalo lang yung ginagalit yung mga Pilipino. Tapos ngayon, marami pa kayong mga insertion dyan sa budget. Bito, wala naman. Mga inline bito lang naman yun. Yung unprogram man yun. Yung mga pirang ninakaw, kinuha nyo na. Binalik ba ni Marcos? Wala. Yan yung problema dyan. Paano yan pag mag-aklas itong mga sundalo? Kasi sila yung buhay nila, one foot nila dun na sa kamatayan eh. Sila yung mismong susuong dun sa gira. Labanan itong mga insurgencies, itong mga kakaliwa. Pero ngayon, kunaibans na kayong gobyerno sa mga makakaliwa para pabagsakin itong gobyerno. So, sinong kawawa? Itong mga ordinaryong mga men in uniform. Pero yung leader nyo, hindi man nilang ipagtanggol itong mga nasa ibaba. Kung kaya niluloko na kayo mga sundalo, wala. Hindi natin sabihin na mag-aklas kayo. Pero kasi hindi yan maganda sa country. Domino effect yan. Makakreate yan ng chaos. Ma-divide ang mga Pilipinos. Conquer with own government. Revolt against own government. Civil war, ganun. Mas lalo tayong dyan babagsak eh. Pero pag walang tatayo dyan para itigil itong mga kabulastugan nyo, kasi you test the waters eh.
Maraming beses na yun tinitesting eh. Panahon pa ni Kibuloy, tinitesting na ng gobyerno nito kung ano yung reaksyon ng mga Pilipino. Tinisting na si Tatay Digong ipa-ICC. Tinisting na ngayon si Inday Sara sa sa impeachment. Ngayon, mga vloggers naman. Kung baga lahat, gusto na talaga nilang i-control eh. Bakit? Gusto nyong babalik tayo sa nakaraan? Sa panahon ng mga Marcoses? Ang mga Marcos talaga walang iya eh. Sa panahon ni Tatay Digong, yung dangal nyo, itinaas. Kung baga gusto, para ma-retrieve nyo yung pangalan ng tatay nyo, para gumanda man lang at yung pangalan nyo, papatunayan nyo sana na, itong mga Marcos hindi ganun. Ngayon, pinakita nyo na ganun talaga kayo eh. At sobra pa. So, na ngayon mangyayari? So, kamumuhian kayo mga Pilipino. Tapos may mga survey pa. Pati mga survey ngayon, nabayaran na. Mga false Asia na. Itong mga SWS, wala na. Yung mga lahat na nabayaran ngayon eh. Yung pinakamalaki sa ng survey company, yung Pulse at saka SWS, wala na. Ultimo nga si Marcolita, hindi nalagay sa top 20. Yun pang mga hindi alam na yung mga pangalan. Pero yung si Marcolita, laging ginagamit ng mga politiko. Laging kinabit yung mga pangalan nila sa mga posters para lang makita, si Marcolita. Para lang sila kasikat si Marcolita eh. Mag number one talaga yan sa Senado si Marcolita. Mark my words. Yung mga tulpo, wala yan eh. Ba't ba natin ibubuto yung mga tulpo? Mga yan. Ako nga dati nagpatulpo, natulungan ba ko hindi man? Kasi hindi kasi magti-trending yung problema ko eh. May, kung lang yung, yun yung tutulungan ng mga tulpo. Maliban lang siguro kung pupunta ka sa niya, doon sa Rapid Tulpo in Action niya, no choice siyang tutulungan ka talaga, pero hindi pa rin eh. Pag hindi magti-trending yung kaso mo, hindi ka, pero pag magti-trending episode 1, 2, 3, 4 pa yan, hanggang eternity pa yan eh. Pero ang outcome, hindi pa rin na-solve yung kaso. Tapos bilib na bilib tayo. Pinagkapirahan kayo. Yung tulong na ibigay siya, kakarampot lang. Kasi tayo mga Pilipino, kasi mentality natin, kung sino yung mga tao nakatutulong sa atin, hindi na baliwala na, kahit magnakaw na sila forever. Basta natulungan lang ako kahapon. Natulungan ako ng politikong ito. Kahit mamamatay tao pati kahit magnanakaw, okay lang. Basta natulungan. Meron kaya kasi tayong short-term memory loss ng Pilipino. Lang. Lang yung ngayon. Ganyan lang tayo eh. Hindi din natin masisisi itong mga kurakot na mga gobyerno kasi hinayaan lang natin sila na magkurakot. So, sino yung magiging kawawa? Tayo, mawawala lang tayo sa mundong ito. We will pass once in this world. Yung mga next generation, mga kaapupuan natin, yun yung magsasuffer. Kasi habang iilan lang yung dyan, sa itaas, natatanghaling mga hari dyan, mga fake na Panginoon, papahirapan nitong mga Pilipino. So, kaya't wala. Ang hirap din magsalita masakit yung muscle strain. Marami pa sana akong nakalimutan ko na tuloy. Bawat nagsasalita ako, ito yung napipil kong sakit. Pero anyway mga kasampiak, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Lagi lang tayo magdarasal kasi hindi man natutulungan ng Panginoon eh. Kung bagang lahat ng ito may hangganan eh. Itong kasamaan ng gobyernong to may hangganan to eh. Hindi talaga mananaig yung kasamaan. Pero ito lang yung masakit. I-experience mo pa ito. I-tolerate mo pa tong mga panggigipit bago itong final verdict. Hindi man dito sa mundo, maging sa man, doon sa kabilang buhay, pero may final verdict ng lahat. Kung kaya one time man lang, pag si Inday Sara magiging presidente, itong mga walang hiyang nasa gobyerno, may balik ng nakaw nila. Mahirap naman mabalik yung mga naka-offshore account na eh. Kasi na yun. Pero at least, may makukulong dito. Tingnan nyo, pag si Inday Sara magiging presidente, marami magsipaglayasan. Makikita nyo talaga. Tapos iyang mga Castro na yan, maghihimas, rihas yan. Pag hindi yan, lalayas. So makita na nila na bumabalintong na, ilalayas yan. Kayo yung maging kawawa dyan sa baba kasi yung mga pangipuon nyo, pwede yung lalayas or kayo yung lang talaga dyan, mapipiga dyan. Yung mga mayayaman ng mga nyo, mga amo nyo, sisibat yan ng ibang bansa eh. Kahit nga girahin tayo ngayon na, sisibat yan. Kayo yung kawawa.
Okay, wala yung kialam sa inyo. Himod puwit kayo, dipinsa kayo dyan. Kayo yung magiging kawawa. Sila yung, dahil sa sobrang yaman nila, pwede lang yan silang magtago kung saan man eh. Magagawa nila yung ano nila. Pero sana man lang, Sinday Sara hindi magpa-negotiate. Pag magiging presidente siya, pasayahin tayo for once in a lifetime man lang. Makikita natin behind bars itong mga kawatan. Diba? So anyway mga kasampiak, maraming salamat po. Hanggang dito lang muna. Kasi kakaunting lang, 40 minutes 38. God bless po sa ating lahat. Huwag ituloy yung kasabihan na masasabi ko na hopeful pa rin tayo at lagi magdarasal kasi hindi natutulog ang Diyos. God bless po sa ating lahat.